Sa gitna ng mga kontrobersya sa mga proyektong kontrabaha, maulang panahon ang naranasan itong weekend sa malaking bahagi ng bansa dahil sa low pressure area at habagat. Narito ang report ni Carrie Cator. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, bumuhos ang malakas na ulan sa malaking bahagi ng Quezon City kahapon. Kaya ang ilang sasakyan sa Araneta Avenue nalubog sa baha. Kahit nga ang kumukuha ng video na yan, nakasampa na rin sa bubong ng kanyang sasakyan, wag lang abutan ng tubig. Matindi rin ang baha sa Mother Ignacia. Sa Loyola Heights, kinailangang ipasok sa drum at balde ang mga senior citizen para lang mailikas. Literal ding nalubog sa tubig ang sunken garden ng University of the Philippines, Diliman. Ganyan ang baha na naranasan kahapon. Ayon sa Quezon City LGU, mas matindi yan sa rainfall noong bagyong Ondoy. 121 millimeters kasi ang naitalang ulan kada oras kahapon. Higit na mataas kumpara sa 90 mm per hour sa bagyong Ondoy. Yung pagbiglaan na paglakas ng ulan yesterday, phenomenal talaga. Pag i-compare mo talaga sa Ondoy, mas malakas siya. At parang 5 araw na ulan ang bumuhos kahapon sa short span of time. Dahil dyan, 36 sa higit 140 na barangay raw ang binaha sa lungsod. Nagkandagi-giba at bitak-bitak tuloy ang riprap sa bahaging ito ng Tulyahan River sa barangay North Fairview. Sa taas ng tubig sa ilog, inabot pati raw ang mga bahay na yan. Siyempre, lahat ng tubig dito dumadaan eh. Siguro po nahuhukay sa ilalim, natural lumano po yung siguro yung mga buhangin lumano sa ilalim, baka nasisira na yung talaga. Mamaya bigla lang gumuho yung bahay nila. Sa parteng ito ng ilog, nagbagsakan din ang lupa sa kinatatayuan ng ilang bahay. Lalo pa raw itong rumupok nang bumigay ang tulay dahil sa bagyong Krising noong Hulyo. Ilang dekada na rin daw iniinda ng mga residente ang kakulangan ng retaining wall na nakapalibot sa bahagi ng Tulyahan River sa kanilang lugar. Ginagamit ang pader para maiwasan ang pagguho ng lupa. Ako'y nakatira na rito more than 20 years na. At every time na talagang uulan, hindi kami kampante, wala kaming peace of mind na safe yung mga tao. Samantala, dahil din sa baha kahapon, nasira ang katatayo lang daw na flood control structure malapit naman sa Commonwealth. Matatanda ang una ng inihayag ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang kanyang pagkadismaya sa higit 200 flood control projects sa lungsod. Ang pinakamalala, may mga proyektong hinati sa napakaraming phases. Meron pa ngang umabot ng 66 phases. Ano po ba ito? Isang pako kada taon? 7 raw sa 15 pinakamalaking contractors sa listahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang may mga proyekto sa Quezon City.